James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyong mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes. At ito ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na nakikinig sa atin via DWAY 104.3 FM, K-Radio sa Bicol, sa DXFE 1197, The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit-Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa febc.ph. Batiin ko lang po ang mga kaibigan natin na madalas makinig sa atin, si Ma'am Maricar at ang kanyang husband, si Ben Loriaga, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, hi ma'am, si Coach Glendino Gopez, Gregorio Jr. Tan, hi po sa inyo, Edwin Villesa, Nilo Divina, Lordan Molyon, and Aaron Ray Gacho. Sa pagbabalik ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang high school basketball coach. Time out muna kapatid. Magbabalik ang Puso at Lakas Sports sa Pinas. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Magandang hapon mga kaagapay. Our guest comes from the City of Smiles. Hindi lang City of Smiles, no? Masarap ang pagkain sa kanila. Pag napupunta ako doon, pagbalik ko, tingin ko, mas mabigat na ako ng mga 2 to 3 pounds, no? Dahil masarap ang seafood. And maraming masarap na mga delicacies doon, no? Let's all welcome Coach Vincent Setier. Hi, Coach. Hi, Paul. Good evening po sa lahat. Coach, ano bang tingin niyo? Bakit tinawag ang Bacolod City of Smiles? Siguro yung history dati yung about sa may tragedy. Then, parang yung maskara, yun yung kinover sa faces ng mga tao para i-cover yung tragedy. So, yun, City of Smile dapat yun yung ginawang ano nila na para matakpan yung tragedy. Oo. So, every October yung festival ng City, yung Mascara Festival. So, tawag nito, yung may nangyaring hindi maganda and then they had to overcome it by having a Mascara Festival. Tama ba, no? And then dahil doon, nabansagan na the City of Smiles and masarap rin ang pagkain, no? I remember there was a time, kasama ko yung one of the best coaches na who came from Bacolod, no? Si Coach Ricky Dandan, the late Coach Ricky Dandan. 1996, nandiyan kami, sa Pala-Pala kami, no? After having they have a few bottles of beer. Ako naman, diet coke lang ako. And then afterwards, kumakain kami sa Pala-Pala, no? Ang sarap ng pagkain, no? And Coach Vincent, no? Pag sinabing Bacolod, nung nagko-coach ako sa MBA, ang mga tao dyan, diehard basketball fans, no? In fact, when I was the head coach of the Nueva Ecija Patriots during the year 2000 hanggang 2001, normally pag may game kami dyan sa Bacolod, nandun kami 2 hours before, no? Kunyari kung 4 o'clock ang game, 2 o'clock nandun na kami, shooting ang mga players. Nagulat ako pagpasok ko ng 2 o'clock,
kalahati ng Coliseum, puno na. Pagdating ng 30 minutes before, sell-out crowd. Bakit ba diehard ang mga fans dyan sa Bacolod, sa basketball? Well, siguro dito every like places may mga basketball court eh. Like dati, like mga time namin wala pang gadget. Yun, mahilig talaga yung mga tao dito maglaro ng basketball. Like yun, after classes, yun yung siguro nung wala pang mga gadget, yun. Oo. And Coach Vincent, no, sa mga nakikinig sa atin, mga kaagapay, si Coach Vincent is a basketball coach, no? Hindi lang basketball coach. Siya rin ay isang, I could say na life coach kasi sa mga players, hindi lang basketball ang tinuturo niya. Ang tinuturo niya, hindi lang bola, but for them to become better people. Ang tinuturo niya is, paano ba kayo maging maganda ang katayuan nyo pagkaharap nyo ang mga tao? O kaya pag may mga girlfriends kayo, paano nyo ba ititreat, no? Coach Vincent, bago tayo pumunta sa being a assistant coach, no? And now also a life coach, no? Paano ka nag-umpisa dito sa basketball? Siguro naging player ako muna, then nung one time na-invite ako dito sa barangay na mag-coach, so hinawakan ko yung barangay. Then yun, doon nag-start. Then nung mga second year ko, napa-champion ko yung barangay namin. Then may nag-offer na school, then doon na, nag-start na lahat doon. Ikaw ay naglaro ng high school, no? Sa anong eskwelahan to sa Bacolod? University of Negros Occidental, Talisay, Recoletos. Gaano kahirap maging basketball player sa Bacolod? Especially na maraming gustong maging varsity pero hindi naman ganun karami ang mga teams. Well, yun nga, sobrang liit lang ng chances kasi dito sa Bacolod yung mga opportunity parang like wala masyadong liga. Like pagiging varsity mo is hindi yung wala kang support from the school. Unlike pag sa mga big school, ganun. So talagang maglalaro ka lang for the school. So yun, yung pag-aaral mo dapat i-balance. Yun po. Gaano kahirap ang training nyo, no? Kailangan nyo mag-aral and then eventually, kailangan nyo mag-ensayo. Yes po. Gaano kahirap ang ensayo at naapektuhan ba ang pag-aaral mo? Well, minsan naapektuhan din kasi sa sobrang mahal mo ng sports, parang nakakalimutan mo na minsan mag-aral na. Like, uunahin mo talaga yung basketball, kahit na, like for example, exam week. No? So, parang mag-extra training ka instead of, mag-re-review ka sa exam mo kasi syempre, pagka Saturday, weekends, may laro ka. So, parang mas more talaga na, iniisip mo yung laro kaysa studies mo. Pero, sa akin, parang ginagawa kong motivation yung basketball na mag-study hard kasi dito di ka makakapaglaro pag may mga failing grades ka, bang ganun yan. And naniniwala naman ako dapat ang mga eskwelahan pag ang player ay may mga bagsak, no, or kung yung average niya hindi maganda, wag mo nang palaruin yung bata, wag mo nang mag-ensayo para makapag-concentrate siya sa kanyang pag-aaral kasi baka ma-kick out, di ba? Sa eskwelahan, kawawa naman yung bata, no? Coach, ano ang pinakamasayang nangyari sa iyo nung ikaw ay isang basketball varsity player? Well, siguro yung first na nung second year ako, naging varsity ako. So, yun yung pinakamasaya kasi natanggap ako. So, parang sobrang liit ko ng high school. Mga 5'1" lang ako. Pero natanggap ko. So, sobrang saya. Kasi di talaga ako, basketball player. So, dating chess player ako. So, yun. Nung
nakita ko yung basketball, trinay ko, na-tryout ako, then yun, sobrang saya ako na natanggap ako. Yun yung first na natanggap ako as varsity. Yun po. So Coach, if I'm not mistaken, no, Coach Vincent, natanggap ka ng sophomore. So can I say na third year at fourth year mo sa high school, player ka pa rin? Yes po. Nagtuloy-tuloy na. Nagtuloy-tuloy na, no? So besides, I think hindi mo makakalimutan, no, kung ikaw ay binanggit ng coach na Coach Vincent, kasali ka na sa team. Yung ngiti mo siguro para ka ng yung ngiti mo kasi laki ng ngiti ni Joker, no? And yes, hindi mo makakalimutan yun eh. In fact, yung anak ko, player siya ng wushu, nakita ko, parang nag-flashback sa akin na nung binibigay na yung mga uniforms sa kanya, no? So, nakita ko yung saya ng anak ko na, Daddy, ikaw kukuha ng uniform ko kasi nag-aaral siya sa homeschool siya, no? So, Daddy, sabihin mo pag nakuha mo na yung uniform ko, tapos, alam mo yun, iba yung happiness na, alam mo, masabi na ikaw ay Proud. Yun nga, proud ka, tapos nire-represent mo yung iyong eskwelahan. So, nung ikaw ay third year and fourth year, anong game? Meron bang game na or incident, no, na talagang napaluha ka? It may be a loss or it may be an error na hindi mo makalimutan. Siguro nung second year na ako, nung third, third year, na-injured ako. So, sobrang gustong-gusto ko maglaro. Pero nabali yung yung right hand ko. Pero pinilit ko talaga maglaro. Pina-therapy ko na everything for just 2 months lang. So, parang yun yung sobrang lungkot. Kasi second year ko na. So, parang feeling ko kaya ko na eh. Yun nga lang, nung off-season, nag-practice game kami, na-injured ako. So, sobrang pinilit ko lang bumalik maglaro. So, during game yun, sobrang sakit. Right-handed pa, tapos right-handed din na-injured. So, sobrang sakit na hindi ka makapag-contribute na inasahan ka ng lahat. So, parang yun yung pinaka-worst ko na, feeling. Kasi, syempre, the next year, last year mo na. So, yun po. Pero Coach Vincent, meron ka pang another playing year. Except na, I think, kahit sinong player, especially na ang tagal mong naghirap sa ensayo, you prepared your mind na by this time, ito na ako, mas magaling na ako. Yes. In fact, ang sabi nga nila na the good thing about sophomores is they become juniors. No? So, ibig sabihin, nagkakaroon sila ng experience and nabali yung kamay. So, how were you able to overcome itong experience na ganito, no, na gustong-gusto mo maglaro, pero hindi kaya? Well, yun yung po pinakamahirap kasi yun nga, before walang sumusuport sa akin, walang mahilig na It so happen, yung papa ko si Seaman, so bigla ako umuwi, nanood ng game ko for the first time. So parang sabi kong malas ko kasi syempre injured ako. Tapos nanood siya. So parang tinap na lang ako sa shoulder na sige, okay lang yan. Parang yun, yung pinaka-sad moment. Feeling ko, kasi syempre minsan lang siya bumaba ng barko. Tapos di ako makapag-perform ng maganda kasi syempre sobrang sakit ng right hand ko. So yun lang, at least andun siya sa likod ko. Yun, support na lang sa team. Yun po. Hindi mo alam na manonood yung father? Hindi po. Biglang na lang, andun na lang sa venue. Wow. Parang sobrang din, happy na sad kasi syempre minsan lang bumaba tapos wala. Yun po. I remember nung nagtatrabaho na ako, yung youngest brother ko, naglaro rin siya na UAAP, no, sa UP Juniors. So, meron kaming trip abroad
sa Singapore. So bumili ako ng bag na maganda, no? Sa kanya Nike, no? Kasi alam ko na gagamitin niya dahil varsity siya, maglalaro siya sa UAAP. Pag uwi ko, sprained. Ibig sabihin, nakaapak siya ng paa sa ensayo nila. So in short, injured siya pero nakalaro na siya ng ibang mga laro sa UAAP, except that nakakalungkot na yung kapatid ko nasa pa naman siya, gamit siya, nasa first 5 siya, no? Tapos biglang, wow, hindi naglalaro, no? Yung emotions na mainit ang ulo ko na gusto ko sabihin, paano ka na-injured? Tapos kunento niya, naglaro lang raw sila sa eskwelahan. Gusto ko sabihin sa kapatid ko, hindi ka dapat naglalaro kasi nasa UAAP ka. Yung mga larong, tawag nito, laro-laro lang, playground, basketball, iiwasan mo, no? Parang ako yung nasaktan sa kapatid ko. And I know na pati ang kapatid ko, syempre, mali ko, baka napagalitan ko pa. Hindi ko na maalala. That was 30 plus years ago, no? And, yes, mabuti na lang yung daddy mo was very supportive, no? Na nanonood, tapos tinapi ka lang. May mga games pa ba na napanood ka niya na ikaw ay able na? Ibig sabihin, 100% healthy. Yes po, nung nag-retire na siya, after nag-retire na siya, so laro-laro na lang ako sa labas. Yun, andun siya palagi. Then, nung nag-coach na ako, every time may game kami, andun rin siya palagi. So parang ganda din ng feeling kahit di niya ako masyadong napanood nung naglalaro ako. Pero nung coach na ako, andun siya palagi nagsosupport sa akin. Yun po. Yun yung pinakamagandang feeling lang. Na at least, siguro kahit hindi siya nakapanood ng player ako, nung nag-coach na ako, andun siya lagi. Yun po. At least very supportive, no? Alam mo, nung nakita mo siguro yung dad mo, ang gandang feeling, no? Na makita mo yung dad mo na, wow, very supportive. Tapos biglang maalala mo na, hindi ka pala makalaro kasi may cast, no? Or may bandage, or hindi ka pa allowed kasi I think it would take 3 months for it to heal properly, no? And then palalakasin mo pa, no? Sa mga nakikinig sa atin, no, si Coach Vincent ay nag-transition, no, player ng high school, and then still loves the game, fell in love with the game, and is now an assistant coach, no? Coach, matanong ko, saan ka ba ngayon assistant coach? Sa high school, then nag-assist ako kay Coach Tata. Then head coach ako sa 10 under sa Lasal din. Yan po. Lasal Bacolod. So, ikaw ay coach ng 10 under, no? Ano bang division to? Kasi dati ang daming mga division, may mga mosquito. Ano lang po, sa elementary po yun. So, parang next to 12 na. Pero besides being a head coach sa elementary, you are also an assistant coach sa college, tama ba? Hindi po, sa lang, kay coach sa Aspirants High School. Sa Aspirants High School ng Lasal din. Bacolod. Oo. Matanong ko, gaano ba kahirap mag-coach ng mga 10 years old and under? Well, yung siguro masasabi ko mahirap na masaya. Kasi yung mahirap yung start na like hindi mo sila muna matiting kung like iba-ibang ugali ng mga bata. So sobrang like 7, 8 years old, 9 years old, sobrang gulo. So pero after like 1 month, 2 months, dun yung masaya kasi makikita mo yung development nila, yung discipline, yung nagsisimula na. Yun po, yung parang feeling bata ka rin kasi pag kasama mo sila everyday, kahit makukulit, like minsan nga, biglang may tumatalon sa likod mo, parang mga ganung mga feel, Pero sobrang, saya, feeling bata rin, ganun. Coach Vincent, no, na hindi pa ako nakapag-coach ng ganung kabata, no, 10 years old. And pag mga 10 years old, ang basketball, play talaga yan. Parang laro-laro talaga, bigyan mo ng bola, basta maihagis lang nila sa ring. Pero syempre, dahil may competition, kailangan na
may konting struktura, no? Yung structure, may konting organization, hindi siya yung bara-barabay, no? Ang laro parang nagkakagulo sa basketball court, no? And tingin mo dahil ikaw ay naging player, di ba? Before nung high school, tapos ngayon you are coaching, no? Ano tingin mo ang mga magandang hinahanap mo sa isang player? Nung ikaw ay player pala, ano yung tingin mo na meron ka? Siguro ako as dati nung player ako, hilig ko talaga yung depensa, yung hustle, passing. More ako sa team play compare sa scoring kasi para sa akin yun yung pinakamadali eh. Pag gusto mo lang mag-defend, depensa. Kasi minsan pag gusto mo maging scorer tapos di mo rin magawa, parang ang hirap. So, yun yung na-translate ko sa mga player ko na sinasabi ko na ito yung pinakamas madali. Yung depensa ka lang. Kasi walang pressure yun eh. Parang gugustuhin mo lang, magagawa mo yun. So, parang ganun po, Coach. Alam mo, sa defense kasi, walang off day. Defense is all about attitude and effort, no? Hindi ka mukha ng sumute ka ng bola sa offense, dalawa lang naman yan eh. Either papasok o hindi papasok yung bola. But sa defense, what you do inside the court dictates everything, no? Kung ang effort mo 100%, tapos yung attitude mo, nakikinig ka kay coach. So, being a player before, no? Ano yung hinahanap mo na magaganda sa isang player, no? Binanggit mo na sa defense, sa isang player na dumidepensa, ano yung mga hinahanap mo sa player kung bakit magaling siyang dumepensa? Ano yung mga character traits na meron siya? Or meron ka nung ikaw ay naglalaro? Siguro yung for example, siguro maging isang good listener. Para sa akin, isang skill yun. Kasi like, pag nag-give instruction yung coach, so dapat i-translate mo din sa court. So parang ganun. Then yung, yung discipline. Na like, sige, bigyan kita 40 minutes, basta depensan mo lang. Sundin mo yung coach. Parang ganun. So yung hinahanap ko sa sa isang player na marunong makinig tsaka sumunod. Kasi mas madali yung basketball or mas madaling tumuro pag ganun. So binanggit mo no, na the player must be a good listener and then disiplinado. Tama? Yes po. Okay. Coach, sa dalawang yon, ano ang meron ka pa besides itong dalawa nung ikaw ay naglalaro? Ngayon, ano po? Dati, nung ikaw ay naglalaro ng high school, ano ang meron ka besides ikaw ay a good listener or disiplinado ka, ano pa ang meron ka kaya feeling mo ikaw ay naging successful inside the court? Siguro yung kung character, yung positive character. Like, example, kasi point guard ako, so you have to, yung other players mo, like motivate or something like that na, example, like may bad shot, sige, top lane, so go back lang sa defense. Parang gano'n na, you make them feel good and make them feel better na like or make them better better player, parang ganun po. Like yun yung gusto ko parang ginagawa ko rin silang magandang player, like kasi nasa point guard sacrifice na mag-shoot, so dapat sa kanila lahat yung bola. So yun yung character na gawin silang na magaling na player, parang ganun po ginagawa ko. Yun po. So, ini-encourage mo sila, plus, dahil ikaw ang point guard, no? Ikaw ang nagdadala ng opensa, alam mo kung saan ipapasa ang bola, sa labas o sa loob, left or right, and then, sinasacrifice mo yon, no? Dahil ang role mo is parang ikaw ang coach, substitute coach inside the basketball court. No? Ikaw ang parang director, no? Ang coach umaasa sa iyo kay Vincent na, Vincent, patakbuhin mo yung opensa natin. Gusto ko maganda yung flow. And because of that, yung the whole team, mas gumaganda ang performance, no? Si Coach Gene KD, no? Coach ng Purdue University, no? Nag-retire siya
I think 10 years ago, 10 to 15 years ago, ang sabi niya, good teams have good players, but great teams have great teammates. Ganda, di ba? Good teams, good players, but great teams, they have great teammates. Masasabi mo ba na nung ikaw ay player, ikaw ay isang okay na teammate? Siguro po kasi parang syempre as a point guard parang naging accountable kami. So hindi lang po sa loob ng court, then sa labas din like reminding them, sige, aral kayo mabuti. Walang magkakating classes, like mga ganung bagay. So yun po, as in yung trust nila and trust ko, parang doon po feeling ko nagiging good teammate ako. Kasi nararamdaman ko naman po kasi parang like for example, parang pag scrimmage, gusto ka nilang kasama. Kasi syempre ikaw nag-a-assist sa kanila. Parang mga ganung bagay. Unlike sa pag scoring point guard ka, hindi sila magkakata. So feeling ko ganun po. And besides that, yung yun po, I make them feel better every time may mga mistakes sila. Yun nga, motivation. Especially yun yung feeling ko na malaking tulong kasi minsan like may mga point guard talaga na yung hindi na mamasa, parang ganun po. Yun po. Points guard, no? Ang Yes, gusto niya siya yung siya yung tumitira. May mga ganun naman okasyon na ang team kailangan ng points guard kasi siya na yung pinakamagaling sumute, di ba? Kung ipapasa pa niya ang bola, matatalo sila. So mas mabuti na ikot-ikot muna yung bola at pagbalik sa kanya, siya na mismo ang gagawa ng diskarte, no? Coach Vincent, nung ikaw ay isang player, ano ang pinakaayaw mo sa isang player or sa isang teammate? Ano yung mga hindi mo gusto na nakakasira ng isang team? Siguro po yung mayabang tsaka tamad. Yun po, yung parang feeling na alam lahat. Yung hindi marunong nga makinig kasi like ako, yun yung ayaw ko. Yung parang pag sinasabihan ng coach or something, hindi nakikinig, yung alam ko na yan. So parang ganun. Yun po, kasi nakakasira ng team kasi syempre, feeling niya alam na lahat pero pagdating sa loob, hindi naman. Parang yun po. Sige, pag-usapan natin na mas maigi, no? Mayabang. Bakit kaya nagiging mayabang ang isang teammate? Tingin mo, saan na nakukuha yung yabang na yan? Siguro feeling ko yung, kasi senior siya, parang ganon, or mas nauna siya sa team. Pero yun nga, dati may kwento sa akin si Coach Tata. Like, share ko lang po kay, sa pamangkin niya si SJ. So, tinanong siya ng Coach Tata, parang second year, third year na, ba't siya pumupunta sa mga bench player? So, tinanong siya ni Coach Tabata. So, sabi niya kay Coach Tab kasi gina-guide niya daw yung mga bench. So, parang doon ako na din na-inspire nung nag-coach na ako. So, parang, alam mo yun, nasa first five na siya ata. So, parang andun siya nag-give time sa mga bench player na like, nagtatanong siguro, nagtuturo sa mga plays na parang di alam ng mga bench. So, parang, yun po, yung feeling ko, yun yung pinaka mga player na maganda or may mga good character. Yun pong mas madaling i-coach o kaya kasama or maging teammate. Yun po. Sa mga nakikinig, no, si SJ Belanghel, dating player ng Ateneo, no? Blue Eagles, part of champion teams. And siya ay naglalaro ngayon sa Korea, no? And imagine for a college player na pupunta siya sa bench kasi si SJ gamit na gamit siya, no? Una, may pangalan siya, he was recruited by most UAAP teams, but he decided to go to Ateneo. And then maganda yung kanyang attitude, no? I think it's because una, yung kanyang uncle ay isang manlalaro, naglaro ng college basketball. Tapos yung father niya naglaro rin ng high school and college basketball. So, alam mo yun, yung isang tatay na may idea, hindi lang may idea, alam kung ano yung maganda na pwedeng mangyari
sa basketball court kung ang isang tao ay unselfish, no? Unselfish, tapos encourager, hindi siya naninisi, tapos team player, no? And dahil doon, Coach Vincent, nakita mo na maganda yon, no? Yes. Mayabang, may na-experience ka ba na or nakita na sa court na may mga ubod ng yabang na nakakasira ng team? Yes po. Sobrang dami rin. Pero yun nga po, kino-correct ko lagi. Kahit alam ko na kahit especially player ko, yun po, kino-correct ko talaga. Kasi syempre sabi ko, di naman tatagal yung as a player tayo, as a player, di naman tayo forever player. So, ba't ka magyayabang? Minsan, may high and lows din tayo. So, parang be humble na lang. Like, pag naka-shoot ka, baba na lang. Parang mga ganong bagay. So, yun po. Kino-correct ko po yung yung mga attitude at character nila. Mm-mm. Now, nag-transition ka, no, from player to coach, no? Tingin mo, ano ang role ng isang coach? Yun po. Siguro, pag sa court, siyempre, develop mo sila, yung skills sila, yung attitude, yung character nila, individual skills. Then, after ng practice, sometimes, or every time after practice, I give 30 minutes, talk to them about life naman, na like for example, I show them videos, like for example, one video na like nasupalpal, then after nasupalpal na parang tinap niya lang yung player na sinupalpal, di na niyabangan. So parang mga ganung bagay na like mga small things. So parang malaking tulong kasi like for example, like sa tenyo ngayon, nakita ko na siguro 5 sila ginawa nila sa loob. Like sobrang sarap ng feeling as a coach na hindi lang yung skills nilang na-develop, pati yung ano nila yung character nila. So yun po. Mm. Being a coach, malaki impluwensya mo, no? Especially kung 10 years old to, mga bata makikinig sa yan. Tapos assistant coach ka sa aspirants. Ilang taon yung aspirants ng Lasal Bacolod? 16. So 16 years old, no? So alam mo na eventually itong mga batang ito aangat sa aspirants pag na mold mo sila ng tama at maganda, 'di ba? Mas they will become better persons, 'di ba? They will become magiging role model, no? And binanggit mo na sometimes you talk to them about life. Ano ba ang sinishare mo na tingin mo mas importante than the basketball when you share about life? Siguro yung una talaga yung relationship kay God. Kasi sabi ko, tayo, dito lang tayo sa mundo. Mabilis lang kasi dati nga 12 under ako naglalaro. Ngayon, 42 na ako. Parang ang bilis lang. So parang siguro nung career ko dati, doon dati sa walang ganun eh. After training, wala. Uwian na. So, parang ako give tayo like 30 minutes na like, hindi naman sobrang lalim na about God. So, yung mga lang, siguro mga maging God's-like lang. Parang mga ganung bagay. Mga simple, like for example, one lang, character like discipline. Yun. O everyday, parang iba-iba. So, parang ganun, like, try this. So, mga ganung bagay lang po. Mm. I was listening to the sermon, no, last Sunday, no. Tama talaga yung sa John 15 yung sabi na I am the vine, sabi ni Jesus, and you are the branches, no. Apart from me, you can do nothing. Hindi lang yun. You cannot do anything, and without Jesus in our lives, pupunta tayo sa isang lugar na hindi gusto ng Panginoon, doon tayo pumunta, pero sa katigasan ng ulo, katigasan ng puso, gusto natin tayo ang sariling Diyos, doon tayo mapupunta, no? And yes, without Jesus, ang mga players, ang mga tao, no,
in short, ma-experience nila yung the punishment or wrath of God dahil hindi sila nakinig sa Panginoon na siya lang naman ang tanging daan, siya lang ang tanging katotohanan at siya lang ang pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Paano mo nasi-share to sa mga bata in your own way, especially kung 10 years old or 16 years old? Paano mo ginagawa to? Through FCA, meron ako dong book yung character na na maliit na book. So doon na ready na lahat. So like nire-read ko na lang, then may mga stories. Yun yung hinihintay nila yung stories. So doon sila parang nakikinig. Then yun, may mga verses doon. So yun, for siguro mga 5 years na, ulit-ulit ko yung ginagawa sa mga bata. Like mga, like andun yung character, discipline, respect, kalimutan ko yun. Pero yun, binabasa ko yung everyday sa kanila. So yun, parang hindi na kasi mas mahirap ko i-paintindi yung like, magdadala ako ng something or Bible, parang gano'n. So parang di sila magiging, di sila makikinig. So yun, like stories na andun sa book. Yun po, doon ko po, yun po yung ginagawa ko. Ang importante naman, ibababa mo sa kanilang level para maintindihan nila. Di ba? Yung kamukha ng binanggit mo story. Ikaw ba may favorite story ka na kinikwento mo regarding a particular incident or happening doon sa kwento, sa libro? And lahat sila talaga, they are focused when you talk about it. Anong story yon? Yung kay Usain Bolt po, yung siyempre 4 years yung training niya, then he will run lang for 1 minute. So parang tinatanong minsan kaya nyo ba yung ganito na like, di ba, tayo nga 1 week lang di tayo na-practice lang like pagka Saturday may game tayo. So parang yung sinasabing preparation, yun po. Yung pinaka-favorite ko na yung discipline mo the whole 4 years for just 1 minute na takbo. So, yun yung sinishare ko, yung nagustuhan ko doon. Yun yung isa yung nakalimutan ko, yung story about nag-3-peat ata yung Chicago Bulls. Then, nagkagulo sa labas. So, parang yung mga reaction ng tao nakasama pa sa iba dahil sa sobrang celebration. So, yun po. So, that's why sabi ko sa watch out dapat yung like yung character mo. So, dapat alam mo yung mga sinasabi mo, ginagawa mo everyday para like baka mapasama ka or something, mga ganun po. Yung kay Usain Bolt, imagine na 4 years ka nag-ensayo, no? Binanggit nga ni Coach Vincent, tatakbo nga lang siya. Kung 100-meter dash yun, 10 seconds lang, less than 10 seconds, no? Kung 200 meters yun, 20 seconds. Kung tatakbo siya ng 400 meters, mas mahaba-haba. But it's not about the winning, but it's about the preparation, no? I was telling my daughter, ang daughter ko naglaro siya sa Batang Pinoy, papasalamat ako sa Panginoon na siya ay nabiyayaan ng bronze medal, no, sa wushu. May injury siya, naglalaro siya, no? And mabuti talaga na umabot siya sa bronze medal, no? And sabi ko sa kanya, anak, kausap ko siya kahapon, no? Sabi ko, anak, it's not about yung yung the will to win, everybody wants to win. But it is about the will to prepare to win. Yung preparasyon. Sabi ko, kung kailangan mong magpalakas ng katawan, kailangan mong mag-core exercise, kailangan mong mag-weights, yun yung walang taong nagbabantay. Ang coach mo wala . So, doon mo malalaman na kung ikaw ba ay disiplinadong atleta, no? Kung gusto mong mag-succeed, doon sa mga ensayo na walang makakakita, doon ka bubuhos ng lakas. And binanggit mo yun sa player kasi Usain Bolt, tapos binanggit mo nga na yung sa Chicago Bulls na dahil baka sumobra naman sa enjoyment, no, dahil 3 years, tuloy-tuloy ang championship,
baka nasobra at nagkagulo. Kaya nga sabi nga nila maganda na be humble in victory and gracious in defeat. No? Pag natalo ka, gracious ka. Yung hindi ka magwawala, hindi ka maninisi, hindi ka manggugulo. No? And coach, as a coach right now, ano yung magandang games na naalala mo being a coach dito sa mga bulinggit na ito? Siguro po yung first win namin. Like, siguro, siyempre, nung nag-start, siyempre, sobrang hindi marunong, parang ganon. Nung nag-first win talaga, yun yung pinakamasarap na wow. Sobrang nawala yung pagod mo, like, siguro 1 year, 2 years na losing, then, nag-win kasi siyempre, nag-mature na konti. So, parang yun yung pinaka-best feeling as a coach na nakita mo kahit yung long process, yun po. Long process, dahil binanggit mo 1 to 2 years, siguro losing record, no? Yes, yes. Hindi naman siya winless, losing record. Yes. Ikaw ba, Coach Vincent, umabot ka ba na nagkaroon ka ng championship run? Yes po. Ano yung pinakamataas na inabot mo? Yung city, dito sa city, tsaka area, yun po. Ikaw ay nag-champion? Ako. Ba? Ano tingin mo ang role ng isang coach in developing these players? Yun po, siguro as a coach, siguro kailangan talagang character. Mamold as young pa sila. Kasi for me, yun nga, kanina sabi ko, mas madali silang turuan, mas madali silang mag-develop pag inuna mo yung character. Kasi syempre, pag skills lang tapos walang character, kasi like sa experience ko, pagdating nila sa ibang school, so ibang coach, ibang players, makikilala nila, dun sila nasisira eh. Kasi syempre, di nila alam na, ay, mali pala, or something na ganun. So, yung iba, di na nag-aaral, laro na lang. So, for me, yun yung pinaka-importante. Kasi syempre, like sinabi ko nga, yung basketball, di naman yan forever eh. Or siguro sa 100, minsan, di naman lahat makaka-varsity, di makaka-PBA. So, ako as a coach, consolation na lang yung mga varsity sa magiging professional. Yung pinaka-goal ko talaga is yung character nila eh. Kasi kahit di sila mag-varsity or mag-professional basketball, at least makakatapos sila ng ng gusto nilang career or school sa school. So someday maging professional. Yun yung pinaka-goal ko talaga sa coach ko. Ganda yung no, yung message mo sa mga bata, no? Hindi man kayo umabot sa pagiging professional basketball player, pero one day you are going to become professionals sa inyong mga field of work, no, sa inyong trabaho. And hindi talaga lahat aabot sa, if we're going to say na PBA ang pinakamataas, no. Siyempre may NBA. As of now, wala pang Filipino na umaabot sa NBA, no. There are thousands of schools, di ba? Tapos from the provinces, yung mga malalaking syudad, no, Bacolod, Cebu, Iloilo, tapos meron pang Metro Manila. Pakonti ng pakonti yung mga teams. Tapos yung PBA naman, kukonti ang players. So only the best of the best, no? Ang goal natin is to make them the best basketball players that they could possibly be, and also the best students, no? Na ready sila, na pag sila ay tumungtong ng high school, tumungtong sila ng college, they are equipped, no, with skills, no? And yung character nga, ano ba yung character na binabanggit mo, na sila ay masipag mag-ensayo, masipag mag-aral,
dahil binabantayan mo, no? Disiplinado sila. So, kung hindi, after practice, meron silang extra work, just like studying, no? Pag may exam, talagang they devote themselves to having more time preparing for their exams, no? Coach, may mga nakita mo na mga players na hindi maganda ang attitude inside the court? And tingin mo bakit umabot sa ganun? Yes po, meron po like sa ball club. Siguro yun nga minsan na feeling ko na nagiging failure din ako doon na like di ko nakikita. Like sa trading pa lang. So yun, siguro yung nga sa amin, mas inuuna ko talaga yung character. So yun yung like may player ako sobrang galing dati na madaming school na like nag-PCU na rin pero umuwi. Kasi yun nga, yung sobrang yabang niya, daming kalaban doon. So, yun, parang na-feel ko, kasi dati di pa ako sa FCA like before. So, parang di ko na-develop, yun nga, sabi ko di ko na-develop yung character na yun. Doon ako naging failure sa player na yun. Kasi andun na siya eh. Pero biglang kinuha naman ng parents, then yun, dami nang nangyari. So parang ganun for me. Yun talagang like sinabi ko kanina, yung pinaka-root talaga yung character talaga. Pag once na-develop mo yun, feeling ko yun yung pinaka basic or sandalan ng player eh. Kasi like pupunta ka ng Manila, wala kang good character. Paano ka makikisalamuha mo sa ibang player like iba-iba kayo doon. So, yun po. Ang gusto natin yung good character, no? Yung kung sa yung mga player na i-recommend mo sa ibang schools kasi masipag, tapos okay siya mag-aral, tapos walang mga bisyo. Ito yung mga gusto mong players, no? Ayaw mo ng player na maraming bisyo, no? Hindi ko ngayon alam kung ano yung mga bisyo ng basketball player, kung may naninigarilyo ba, umiinom, or sana naman walang nagda-drugs, no? Dahil hindi siya mabuti, no? Ang isang kalaban ngayon dyan, tingin ko, vice na rin is yung too much use of the cellphone, no? Na-experience mo ba to na mga players too much use of the cellphone? Yes po, like yung mga like sa pool namin, parang nakikita ko yung mga like sa YouTube na pinapanood nagagaya nila during practice, parang nakikita like kung ano yung napapanood nila, like naa-act nila, parang yun. Kaya sometimes yung parents na dinadala doon, parang di naman gusto mag-basketball pero dinadala doon kasi nga doon dahil sa whole day gadget na lang. Pero yung big challenge sa akin na i-love nila yung basketball compare sa So, yun. So, minsan parang sobrang swerte natin dati, like 90s, 80s, na walang gadget kasi pag 4 p.m. doon, lalabas ka na ng court. Ngayon, yung parents pa mismo dadala sa court ng mga bata kasi sobrang daming gadget. Kaya minsan, yung isang ko rin na sinasabi sa mga parents na no gadget, like the whole week. Kasi Saturday, Sunday, wala din sila kasi may laro. Parang ganun po. That's true, no? Kailangan i-disiplina ang mga bata kasi nagiging bisyo dahil instead na nag-aaral, instead na nagbabasa, instead na may communication sa kanilang mga magulang, no? Sa table, nakita mo lahat nasa cellphone. But ang importante dito is maturuan natin ng tamang karakter para pag pinakawalan mo sila sa eskwela silang pumunta, ready sila, di ba? Sa buhay. Alam mo, Coach Vincent, I'd like to share this verse sa'yo, no? Dito sa Colossians 3, verses 1 to 4, no? Babasahin ko. It says, "So if you have been raised with Christ, seek the things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things.
For you died, and your life is hidden with Christ in God. So that when Christ, who is your life, appears, then you will also appear with Him in glory. So, thank you, Coach Vincent, na sharing the love of God sa inyong mga players, telling them about the good news that Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Thank you for teaching them yung right conduct, proper behavior, the right attitude, and also telling them na buhos kung buhos inside the basketball court. Thank you, Coach Vincent, at maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kaagapay. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Coach Vincent. Thank you po. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.